Magandang araw mga bata! Ako si Binibining Cheryl Genevieve Felix, ang inyong guro sa Araling Panlipunan. Kumusta kayo mga bata? Mabuti kung ganon. Bago tayo magsimula sa ating talakayan, tayo muna ay sandaling manalangin. Ipikit ang ating mga mata at iyuko ang ulo. Panginoon, maraming salamat po sa ibinigay ninyong panibagong pagkakataon upang kami ay matuto. Gawaran mo kami ng isang bukas na isip upang maipasok namin ang mga itinuturo sa amin at maunawaan ang mga aralin na makatutulong sa amin sa pagtatagumpay sa buhay na ito. Maraming salamat po Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan! Mayroon bang lumiban sa ating klase ngayong araw? Mabuti naman kung ganon. Ikinagagalak ko na nandito kayong lahat. Muli kong ipapaalala ang mga dapat gawin sa oras ng klase. Umupo ng tuwid, ang mata at tainga ay ituon sa guro, at itaas lamang ang inyong kamay kung may nais kayong sabihin. Maliwanag ba mga bata? Handa na ba kayo mga bata? Kung ganon, kunin na ang inyong module, papel, at ballpen. Tara na! Samahan ninyo ako! Bago tayo dumako sa ating bagong aralin, tayo muna ay magkaroon ng maikling baliktanaw. Sino sa inyo ang nakakaalala ng ating tinalakay noong nakaraang linggo? Tama! Ito ay tungkol sa mga naging impluwensya ng mga dayuhan sa ating bansa, gaya ng Espanyol, Amerikano, at Hapon. Magbigay nga ng halimbawa ng mga naging impluwensya ng mga Espanyol sa ating bansa. Magaling! Ano naman ang naging impluwensya sa atin ng mga Amerikano? Very good! How about ang mga Hapon? Mahusay mga bata, bigyan natin ang ating sarili ng 3 palakpak. 1, 2, 3. Ngayon naman, sa ating pagpapatuloy, tayo muna ay magkaroon ng isang maikling laro. Ang larong ito ay pinamagatang word code. Gamit ang mga numero, hahanapin ninyo ang katumbas na letra upang mabuo ang mga salita. Maliwanag ba mga bata? Kung ganon, magsimula na tayo. Una, ano sa palagay ninyo ang salita? Tama! Ito ay kabuhayan. Ikalawa, ito ay kapayapaan. Ikatlo, ito naman ay kolonyal. Ika-4, magaling. Ito ay suliranin. Panglima ay tama. Ito ay hamon. So, ang 5 salitang iyan ay may kinalaman sa ating aralin ngayon. Pero bago yan, alamin muna natin ang mga layunin ng ating aralin sa araw na ito. Una, natutukoy ang mga suliranin at hamon na kinaharap ng bansang Pilipinas pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig. Pangalawa, napapahalagahan ang mga pagsisikap ng mga Pilipino sa panahon ng kasarinlan. At ang pangatlo ay natatalakay ang mga naging pagtugon sa mga suliranin ito. Gabay na katanungan. Una, ano-ano ang mga suliranin at hamon na kinaharap ng bansang Pilipinas o ng mga Pilipino pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig? Pangalawa, paano ito tinugunan ng Administrasyong Manuel Rojas at Elpidio Quirino? Mga bata, maipapakita ko sa inyong mga larawan. Nais kong bigyan ninyo ito ng deskripsyon o ilarawan kung ano ang nakikita nyo sa mga imahe. Maliwanag ba? Una, ano ang masasabi mo sa larawang ito?
Okay, maraming salamat. How about sa larawang ito? Okay, maraming salamat mga bata sa inyong mga kasagutan. Ayan, so sa araw na ito, ating pag-aaralan kung ano-ano ang mga suliranin at hamong kinaharap ng bansang Pilipinas at ng mga Pilipino pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig. Handa na ba kayong makinig mga bata? Kung ganon, simulan na natin. Ang video na mapapanood ninyo ay aktwal na kuha noong ikalawang digmaang pandaigdig. Kaya makinig at manood ng mabuti. Out ahead of us, Air Force and Navy planes were softening up the way. Mga bata, familiar ba kayo sa larawang ito? Tama, ito ay ang Bonifacio Monument na matatagpuan sa monumento. Dug himself in under the stands and we slugged it out with him with no cover. The enemy had orders from the Imperial High Command. Hold Manila or burn it. The torch was put to those parts of Manila the Japs could no longer hold. Barrels and drums of gasoline and motor oil were detonated by the consuming everything in its path that would burn, and it seemed to reach its peak of destruction at night. After each Jap unit crossed the Pasig River, a bridge was destroyed, leaving one less for us when we reached the river, usually withdrawal. Those Japs who couldn't pull back dug in and they lined up for chow with a 3-year appetite. These were young fighting men on Corregidor. Now they were no longer young, but they were alive. I'll never forget how the shelling of this non-military target continued for several days while we evacuated the seriously ill and injured. The debris we found human wreckage. Una, ang suliraning pangkabuhayan. So dahil sa natapos na ikalawang digmaang pandaigdig, labis na naapektuhan ang buhay ng mga Pilipino. Kabilang na rin dito ang pagbagsak ng ekonomiya. So ano-ano nga ba ang mga suliraning pangkabuhayan? Una, pagkawasak at pagkasira ng mga gusali, gaya ng ospital, pamilihan, paaralan, simbahan, at iba pa. Pangalawa, pagkasira ng mga patubigan at mga lupang sakahan kung saan pinagkukunan ng pangunahing hanap buhay at pagkain ng mga Pilipino. Pangatlo ay ang pagkasira din ng mga pasilidad sa transportasyon gaya ng lansangan, tulay, mga sasakyang panghimpapawid at maging mga sasakyang
pandagat. Pang-apat, lumaganap ang kahirapan. So nagkaroon ng kakulangan sa pagkain at naging sa pananalapi. So dahil dito, nagkaroon ng pagbagal o napabayaan ang mga produksyon ng pagluwas ng mga produkto. So ito ang naging sanhi kung bakit bumagsak ang ating ekonomiya. Ang ikalawang suliranin ay ang suliraning pangkapayapaan. Naging malaking hamon o suliranin sa pamamahala ni Pangulong Manuel Rojas at Elpidio Quirino ang grupo ng Hukbalahap o Hukbong Bayan laban sa mga Hapon. Ang grupong ito ay itinatag ni Luis Taruc kasama ang iba pa niyang kasamahan sa Central Luzon. So naging suliranin ng bansang Pilipinas ang grupo ng Hukbalahap dahil ang mga ito ay nag-alsa o nagrebelde matapos na mabigo ang negosasyon nila sa pamahalaan. So ang mga suliraning pangkabuhayan na lumaganap o nadulot ng grupo na ito ay ang paglaganap ng mga nakawan, holdapan sa mga bayan at mga lalawigan. Ganon din, nawalan ng gana ang mga magsasaka na magtanim dahil sa mga mayayamang hasyendero. Isa pa, dahil sa grupong ito, lumaganap din ang mga krimen gaya ng patayan, sugal. So ayan, ang pangatlo na suliranin ay ang pagkakaroon ng kaisipang kolonyal. Ang pag-uugaling ito ng mga Pilipino ay ang lubos sa pagtangkilik sa kultura at pamumuhay ng ibang bansa. So ang kaisipang kolonyal ay nalinang sa ating mga Pilipino nang dahil sa mga dayuhan na mananakop. 'Di ba? Tayo mga Pilipino, mas gusto natin yung mga produkto galing sa ibang bansa, mas tinatangkilik natin yung mga imported kesa yung mga produkto na galing dito sa Pilipinas. So nang dahil dyan sa kaisipang iyan, bumaba o naapektuhan ng husto ang mga produkto dito sa Pilipinas na siyang dahilan kung bakit bumabagsak ang ating ekonomiya. So ano-ano nga ba ang naging epekto at bunga ng mga suliraning ito sa ating mga Pilipino? Una, nakalimutan na ang kagandahang asal at pamantayang moral ng lipunan. Pangalawa, nawalan na ang tiwala. So nawalan ng tiwala ang isa't isa. Pangatlo, lumaganap ang katiwalian kung saan ang mga opisyalis na nakaupo sa pamahalaan ay ginamit ang kanilang kapangyarihan para yumaman. So nagkaroon din ng suhulan at pandaraya sa pamahalaan. Paano ito tinugunan ng Administrasyong Manuel Rojas at Elpidio Quirino? Una, pinatatag ang agrikultura, kalakalan, at industriya bilang unang hakbang sa pagbangon ng ekonomiya. Pangalawa, pagkukumpuni ng mga lansangan at tulay. Pangatlo, lumikha ng mga hanapbuhay ang pamahalaan upang may pagkakitaan ang mga tao. Pang-apat, itinatag ang National Resettlement and Rehabilitation Administration o NARA upang masolusyonan ang mga problemang informal settlers. Panglima, binigyang tuon ng pamahalaan ang pagpapaunlad ng rural na komunidad upang makumbinsi ang mga tao dito na manirahan at manatili dito. At ang pang-anim, pinagawa ang irigasyon o patubigan sa kalaunan. So ayan mga bata, ilan lamang iyan sa mga suliranin at hamon na kinaharap ng mga Pilipino o ng bansang Pilipinas pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig. Marami ba kayong natutunan? Magaling! Base sa ating napag-aralan, anong aral ang iyong natutunan na magagamit mo sa iyong pang-araw-araw na buhay? Magaling! Bilang isang mag-aaral, sa paanong paraan ka makakatulong upang mabawasan ang mga suliraning ating kinakaharap? Tama! Ang pagmamahal sa sariling bansa at ang pagkakaroon ng pagkakaisa.
Bilang isang mamamayan ng ating lipunan, marami tayong mga bagay na magagawa na siyang makatutulong upang masolusyonan o mabawasan ang mga suliraning ating kinakaharap kahit na sa simple o maliit na bagay lamang. Mga bata, palaging isa-isip na napakalaga na ang maliit na pagtulong ay nagsisimula sa ating mga sarili. Ayan, sa araling ito, nalaman natin ang mga suliranin at hamon na kinaharap ng bansang Pilipinas at ng mga Pilipino pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig at kung ano ang naging tugon ng mga namumuno upang malutas ang mga problemang ito. Tunay nga na sa pagkakaisa at pagtutulungan nating mga Pilipino, patuloy tayong makababangon at magtatagumpay anuman ang problemang dumating sa atin. Sa ating pagsasanay, ipakita ang thumbs up kung ang pahayag ay nagpapakita ng katotohanan at thumbs down naman kung hindi. Handa na ba kayo? Naging suliranin ni Pangulong Manuel A. Roxas ang hukbalahap kung paano niya ito mapapasuko at makiisa sa pamahalaan. Isa sa iniwan ng digmaan ay ang pagkasira ng infrastruktura gaya ng daan, mga tulay at gusali. Kinupkop ng mga Amerikano ang mga Pilipino at tinulungang makabangon sa pagkakalugmok pagkatapos ng digmaan. Ang pagkahumaling ng mga Pilipino sa produktong banyaga ay isa sa naging suliranin ng mga naging pangulo ng Ikatlong Republika. Naging mahirap ang pamumuhay ng mga Pilipino dahil sa pagkasira ng mga sakahan at taniman. Magaling mga bata! Para naman sa inyong pagsusulit, Basahing mabuti ang bawat bilang. Tukuyin kung ang pangungusap ay tumutukoy sa suliraning pangkabuhayan, pangkapayapaan, o kaisipang kolonyal. Maliwanag ba mga bata? Bilang inyong takdang aralin, ito ay magsisilbing performance task ninyo. Magtala ng ilang halimbawa ng mga suliranin at hamon na patuloy nating nararanasan sa kasalukuyan. Magbigay kahit na 3 halimbawa. Ayan mga bata, dito na lamang nagtatapos ang ating talakayan. Nawa, marami kayang natutunan at napulot na aral sa araw na ito. Muli, magandang araw at maraming salamat. Bye!